Hello guys, good morning. So, yeah, I think this will be my first vlog, I guess. So, today is Monday, January 6th, 2025. And yes, it's 2025. And it's currently 1:43 p.m. here in Japan. So, for today, gusto ko sanang gumawa ng Filipino dessert, and we called it bilo-bilo in the Philippines. So basically, ang kailangan lang is this one. It's a glutinous rice powder, and then you just need to add water until maging ganito siya. So clay-like na ganito. And then we will make it small balls later. And then we also need coconut milk. So any type of coconut milk or coconut cream as you wish. And then also you need some sugar, of course, and this one. Vanilla and the buko pandan flavor. So I want buko pandan. And this is the only thing left that meron ako dito sa bahay. So, yeah. Usually, ang bilo-bilo, nilalagyan nila ng banana, sweet potato, some people put gabi, pearl, sago, and yeah, I think langka. But for me, meron lang ako ngayong glutinous rice, which is ito na, and then coconut milk, and then I have here some gabi and sweet potato na binalatan ko na kanina. So, basically, yun lang ang ilalagay natin. So, nakakatamad kasi lumabas dahil medyo gloomy today. But, yeah. So, mag-movie marathon lang ako mamaya sa Netflix. And, while eating this one. So, yeah, join me. Yeah, okay. So, simulan natin lutuin. So, kailangan mo lang ng pot. So, any pot would do para pakuluan nung iyong coconut milk. So, for me, I will use one kind of coconut milk. I think this one is Thailand coconut. Yeah, there. It's Thai cocoa. So, at yun nga, nawala pa ang aking can opener. So, kutsilo gamitin natin. Okay, so, basically, open mo lang. Mas madali sana kung may can opener. And sobrang lamig dito. So, medyo sinisipon ako ng slide. So, sorry naman. First vlog ko may sipon pa. So, sorry na. At wala masyadong edit ito kasi hindi ako marunong. So, pasensya na. So, this one. Meron na tayong coconut milk. And then, yes, there. Lagay lang natin siya dito sa ating pot. Lagay lang natin siya dito sa ating pot. Here. Oh, in slick. Solid form like this. So, yeah. Mukha namang totoo siyang cream. I hope. Mukha naman. So, which is good, I guess. Yan. Okay. And then, i-boil lang natin siya. Boil mo lang yung coconut cream. So, boil mo siya. And then, add siguro isang baso water.
So, malaki kasi to. So, half lang nilagay ko. And then, let it boil. So, sa Pilipinas naman, iba-iba naman ang pagluluto ng bilo-bilo or tambo-tambong. Sa mga Ilocano, tawagin namin ito tambo-tambong. Pero dahil syempre sa ibang bansa tayo, hirap maghanap ng ibang ingredients. So, gamitin kung ano ang meron. So, lagyan ko ng buko pandan. Yes, konti lang. Pero napasobra yata yung nilagay ko. Tignan nyo. Ayan. Napasobra. Tapos, walang tayo na. Okay, haluin na natin ng konti. At ayan na nga. Kakulay na niya si Shrek. Oh, green na siya. Si Shrek. Tapos lagyan natin ng vanilla. Pero kahit wala naman, okay lang. Dahil ito nga meron, okay na yan. Okay. So habang hinihintay natin na kumulo, ito ay gagawin na natin itong bilog-bilog. So dito, madali lang naman. Basically, kailangan mo lang gumawa ng bilog-bilog na mukhang pearl. Yes, bilog-bilogin mo lang siya na parang ganito. So, kuha ng konti, and then, nagugas ako ng kamay. Yan, bilog-bilogin mo lang siya. Bilogin mo hanggang maging smooth. And like this. Yeah. Gawa ka na marami. Hanggang maubos mo yung ginawa mong clay. Oh. Clay. So parang naglalaro ka lang dito. Sa ibang tao, medyo nakaka-enjoy magbilog-bilog. Minsan ako nag-enjoy naman, pero madalas hindi. Kaya pag nagluluto kami ng mga kaibigan ko nito, ang ginagawa ko, inuuto ko sila para magbilog-bilog. So guys, alam nyo na kung bakit lagi ko kayo pinagbibilog ng bilo-bilo pag nagluluto tayo. Okay? Kasi medyo nakakatamad. Yung iba, dito na nilalagay yung flavor. So nilalagay nila to ng color ng ube na flavor or buko pandan na flavor. So, pag ube, magiging purple. Siyempre, pag buko pandan, ewan ko kung bakit nagiging green. Basta green. So, ngayon, puti lang tayo. Dahil, isa pa yun, kumukulay sa kamay. Kaya ayoko. Ayan. So, bilog-bilogin lang natin ng ganito. So, ayan. Nagawa na natin ang bilog-bilog. So, ayan. Nagawa tayo na medyo marami-raming bilog-bilog. And then, nagtira ako ng konti para pang palapot mamaya. So, yan. Tabi natin muna. And then, hiwain na natin yung binilatan kong gabi at sweet potato kanina. So, hiwain lang natin siya ng siguro cubes. Yeah. It doesn't matter sa size kung anong trip mo. Gusto mo triangle, nasa sayo yan. Ganyan lang. So, hiwain lang natin siya ng ganyang size para madali siyang maluto. Kasi, basically, lagay-lagay lang lahat to eh. So, ayan. Actually, yung glutinous rice balls, madali lang siyang maluto. So, kailangan ilalagay mo agad itong mga sweet potato mo at yung gabi para maluto siya ng mabuti. Meron pa nga, naalala ko meron pa akong dried mangoes dyan sa pantry. Pero iniisip ko, pwede bang dried mangoes sa bilo-bilo?
Ang alam ko, langka ang ginagamit namin dati. Mga lola ko naman, langka, or, ayun, langka. Pero never pa yata ako nakarinig ng bilo-bilo na may mangga. Parang magalasang weird yata. Pag may mangga. Kasi buko pandan ang nilagay kong flavor eh. So, yan natin. Sana may saging, kaya lang tinatamad naman ako lumabas kasi ang lamig. So, ito na yan. And at the end of the day, ako lang din naman kakain. So, kung di masarap to, eh, problema ko na yun. Dahil 2025, bawal magsayang ng pagkain. Pag titiisan ko, hindi masarap. Diba? So, kumusta naman ang inyong New Year celebration? Ko from 29 yata nasa labas. Oh yeah, 29 nasa labas na ako ng bahay ko. So, basically hindi ako dito nag-New Year sa bahay. I celebrated the New Year with my friends, mga dati kong kaibigan. Mga kaibigan ko dati sa Matsuyama ay nasa Tokyo na nakatira iba. Tokyo in here sa Kanto area. And then the others nag-visit. So, we celebrated the New Year together. So, yeah, of course, the season of eating is finally over, I hope. Pero, eto nga, di pa din. Kasi, nagluluto pa din tayo. So, yeah. Okay na. So, yung hiniwa natin kanina na sweet potato, kamote, and then yung gabi, ay winash ko lang ulit. Although na-wash naman na kanina. So, winash ko lang ulit. Like this one. And then, ilalagay na natin siya dito para maluto na siya. I'm gonna put it here already. Para kumulo na siya. And then, but, sensya na kung tingin nyo. Hila ako ng hila ng t-shirt. Punas ako ng punas kasi may pagka-OCD po ako sa asina. Pag may tumatansik na tubig or something, gusto kong pinupunasan agad. And ayoko po na medyo madumi ang sink. So, usually pagkatapos kong maghiwa or something, ito, hugas agad. Then mamaya pag gagamitin ko, hugasan ko na lang. And ewan ko ba, gusto ko lang nakikita na malinis yung sink. Sabi kasi ng tatay ko, pag mahilig ka magluto, dapat mahilig ka rin maghugas. Parang ano yun eh, kalat mo, linis mo. Yan. Kaya medyo multitasking tayo. Nagluluto ka, naghuhugas ka ng ginamit mo sa kitchen. Okay. There, you have it. So, ayan, hintayin mo lang siyang kumulo. Basically, madali lang. Ayan. So, hintayin ko lang siyang kumulo. So, cover mo lang siya. Hindi ko siyang kumulo. Yan. And yeah, ito ang aking kitchen. So, dito ko usually nagluluto. So, ayan, may mga sampay pa naglaba ako kagabi. But, it's medyo maulan ngayon. So, ito po ang aking kitchen. So, ayan. Medyo may hilig tayo ng konti sa halaman. And then, ito yung aking bar area. So, hindi naman po tayo lasinggero. Mahilig lang tayo sa kung ano. May tequila dito. Meron tayong, ito, okay itong, masarap tong Japanese whiskey na to. So, Suntory Awo. So,
Medyo may kamahalan ng konti. Pero may mas mahal pa dyan at mas okay. Then meron tayong mga wines. Red wine. And then I have also syrup here for cocktails. Of course, vodka. Meron tayong Morsian lemon na gin ng Bombay. And then gin. Then I have it. This is my favorite one. This is the yuzu. And then the non-sugar lemon. And of course, meron tayo itong grenadine para sa mga cocktails natin and base na juice. Of course, for, Mozart. So, coffee. And then this wine that I got from the Philippines. And this one, given by my friend. So, it's a whiskey. So, it's a Canadian whiskey. Tikman ko na siya, so masarap. And ito, meron tayo dito. I think this is sake. Flavored sake. So, yan. Basically, hintay lang natin kumulo. Ito ng kumulo. So, hanggang medyo lumambot ang ating sweet potato. And then yung gabi. And then after nyan, pag malambot na, ilalagay lang natin yung rice balls. Rice balls? Onigiri. Yung glutinous rice balls. Ayan, itong mga bilog-bilog nito. And then, luto na siya. Tikman mo kung gusto mong mas matamis, dagdagan mo. Pag ayaw mo, dagdagan mo tubig. Okay? Ano lang. So, yeah. Later, pakita ko sa inyo kung itsura ng aking naluto. So, ayan. Kumukulo na ang ating bilo-bilo. So, ito na siya. Kumukulo na. So, medyo haluin lang natin ng konti. And then, pwede na natin ilagay yung ating yung mga balls na ginawa natin kanina. So, dito. Okay. So, hindi natin i-jukot na ako. Isa-isa lang yan. Hindi mo lang ng isa-isa. So, para hindi mo dito. Dahil medyo kasipagan tayo. So, ako nakawa. So, ginagabit ako ng sabok. Okay lang yan. Hindi naman, ako lang din naman nakakain. So, hindi man perfect, magkaiba-iba man ang shape. So, that's art. Cooking is an art. Wow. Ma-justify lang talaga na pagkatamad. 35 na, bawal tamad. Ang mga bilog-bilog. Kasama na sila. Tignan nyo. Ayan na. Tara. Kita ba? Yes, ayun. So, hintayin na natin siyang kumulo. Ng kumulo. And then, itong natira dito kanina. So, lagyan ko lang ang konting water. Then, ang sandok. Pwede kamayin mo. Tunawin mo. So, tunawin lang natin siya. Kasi ito yung magpapa-thicken ng ating bilog. Yung iba hindi nagalawin ito. Kasi ikaw, masyado siyang malapot. Eh, parang hindi mo ng consistency na gusto ko. So, ilalagay na. Sorry ako. Tunawin mo lang siya ng water. Kung nasa Pilipinas ito, ay hindi lang isang can ng coconut milk kasi doon fresh eh. So sa among sa Nueva Ecija, marami din mga coconut ba. So madali lang. Pagluto ka ng kaldereta, minsan gumagamit kami ng 10 niyog. Hindi ka masuya sa lasa ng coconut milk. Dito depende. Ibang Japanese gusto ng lasa ng coconut, yung iba hindi gusto. So dahil ako lang naman mag-isa, kakain kung anong trip ko. Saka isang can lang meron ako, so huwag tayong juicy. Diba?
So, ayan, kumukulo na ang ating bilo-bilo. Diba? Ayan. Yung glutinous rice, yung kamote, at yung gabi. Ayan, sama-sama sila dyan. Nilagyan ko na rin ng asukal kanina. Tapos nilagay ko na yung pangpalapot. So, ganyan ang itsura niyan. So, mamaya pag lumamig yan, mas lalapot pa yan. So, habang hinihintay natin na medyo maluto-luto, bawasan ko na yung heat. Haluin lang natin. And then, pwede nang kumain. So, habang hindi ko kumulo yan, balik na naman po tayo sa ating sakit. Hugasan ko na yung nagkaluhan ko ng glutinous na balls kanina. Para malinis na yung sink. At feeling ko maingay ang exhaust fan. So, patayin natin muna. Sorry naman po, medyo maingay. Hindi ko lang napansin. Actually, ayun, nilalagyan pa pala ito ng young coconut meat o yung tinatawag naman ng buko sa Philippines. Kaya wala din ako nun. So, saan pa meron ako? Wala. Yan lang. Hindi ko naman pwede lagyan ng cheese. Di ba mag-iiba lasa? So, ayan. Basically, tarang, luto na siya. And there you have it. Meron ka ng bilo-bilo. Pag nag-crave ka ng biglaan, meron ka na. And yes, I think that's it for today. So, samahan niyo ko ulit next time sa mga cravings natin. And yeah, thank you for watching.